Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. So meron tayong rereakan. Anyway, yung mga magpapa-shoutout, no? Hindi ko kayo masya-shoutout kasi yung videong ito ay kasama ito ng video kahapon at sa video bukas, sabay-sabay ko kasing shoot. So meaning, kung magsha-shoutout ako ng mga recent, yun pa rin yung mababasa ko as of this recording. Sinunod-sunod ko lang para araw-araw may upload ako. No? Pasensya na, babawi ako sa isang araw. Maliban bukas sa isang araw. Kung magpapa-shoutout kayo, i-type nyo yung word na shoutout ha. Shoutout. Para pagka finilter ko yung yung comment, mababasa ko lang yung may shoutout. Pag magpapa-shoutout kayo, papa-shoutout nyo asawa nyo, nanay nyo, ilagay nyo yung pangalan. Ha, para masabi ko yung pangalan. Pati pangalan nyo din. Pagka nagpapa-shoutout kayo. Mas maganda kung nasaan kayo naroroon. Para, ha? Sorry na, sa isang araw siguro. Kasi sabay-sabay ko ni-record ito. Anyway, shoutout kay Sir Eric Cabral Nava. Kasi, piniem niya sa akin to eh. Itong video. Sa taga Barin ito si Sir Eric Cabral Nava. Ito ay regarding do sa isang video, no. Ito ay video ni Sir Nelson Razon Tingin. Ito yung tingnan natin yung ni Sir kasi regarding sa spiritual or paranormal itong kanyang video. So tinitingnan ko yung page ni Sir, 'di ba? Meron siya 156k followers. Vlogger din ito. Pero most of his content ay regarding sa motor. Tama ba ako, sir? Wala akong ibang nakitang upload niya na spiritual or paranormal maliban do sa isang video na pinasa sa akin. Now, ano yung video na yon? Tingnan natin. Ito yung video na yon. Ang title, Please Help Me Investigate. So, nagpapatulong naman si sir. Please help me investigate this incident. Bumabalik nga ba ang mga patay? Yan ang tanong ni sir, no? Tingnan natin. Naniniwala ba kayo sa multo? O naniniwala ba kayo sa patay na bumabalik? Wait, Tayo may kanya-kanya tayong pananampalataya. 'Di ba? I don't know kung anong religion nyo. Pwedeng Islam kayo na nakikinig sa akin. Or Iglesia ni Cristo, Katoliko, Jehovah's Witness, etc. Pero kung naniniwala kayo sa Bible, biblically speaking, no? Kaya nga every time na mag-explore kami, sinasantabi ko muna yung regarding sa religion eh. Para mas malawak yung unawa ko na pagtanggap. Kasi ako, pagka nag-explore kasi ako, pagka let's say labag sa Bible, naniniwala naman ako sa Bible. Kaya lang sometimes may hindrance dun eh. Parang pag iniisip mo ay bawal sa Bible to, bawal sa parang limitado yung makakalap mong evidence, 'di ba? Parang lahat kumbaga pre-program na para sa iyo. Kaya pagka nag-explore kami nila medyo sinasantabi ko muna. Pero kung ayon sa Bible, kung tatanungin mo, nakakabalik pa ba? Ang tanong kasi dito ni Sir sa caption niya, bumabalik nga ba ang mga patay? Biblically speaking, sa Ecclesiastes yata 'yon, tingnan nga natin. Kasi madali lang naman mag-research eh. Pag may Google ka, ita-type mo lang sa Google, makakabalik pa ba ang patay? Alam ko Ecclesiastes yun, nabasa ko eh. Ay sorry, hindi pala Ecclesiastes. Ano pala? Job 7:9 to 10. 'Di ba? Ito yung nakalagay sa Job 7:9 to 10. Nagkamali ako, hindi pala. Sabi dito, kung papaanong ang ulap ay nawawala at hindi na nakikita, ganon din ang mga namamatay. Hindi na sila nakakabalik pa.
hindi na siya makakauwi sa kanyang bahay at makakalimutan na siya ng mga nakakilala sa kanya, hindi na daw siya makakabalik sa ano, biblically speaking, 'di ba? Saan sila napupunta? Research ulit tayo, no? Saan sila napupunta? Actually, alam ko na to eh. Alam ko na yung mga keyword, pero hindi ko lang kabisado ko anong talata. At ito. Yung mga masasama, ayon dito sa pahayag, ang pahayag ay Apocalypse din yata, no? Revelations. Pahayag 6:9. Nang nagtanggal ng kordero ang ikalimang selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangaral nila sa salita ng Diyos. Andun pala sa altar ng Diyos yung mga yan. Yung mga namatay ng nararapat sa Diyos. 'Di ba? Andun sila, standby sila doon. Ay, yung mga masasama, nasaan? Andito naman sa kabilang talata. Unang Pedro 3:18 hanggang 20. Ang sabi, sapagkat si Kristo man ay nagbanta ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu, na iyan din ang kanyang niyayaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. May tinutukoy na bilangguan ng mga espiritu eh. Kung saan man yun, hindi ko alam. Hindi naman na-mention kung yun ay kung yun ay impyerno. Pero definitely, wala pang napupunta sa langit at wala pa rin napupunta sa impyerno na tao. 'Di ba? Yan ang sinasabi niyo naman, paano yung magnanakaw na nakausap ni Jesus Christ? Ang sabi daw, isasama daw sa kaharian yun eh, 'di ba? Ang pagkakasabi lang kasi ni Jesus Christ doon, sinasabi ko sa iyo ngayon, isasama kita sa kaharian, 'di ba? Hindi naman sinabi ni Jesus Christ doon na sinasabi ko ngayon din isasama kita. I mean, ngayon as in now, 'di ba? Kasi maliwanag, wala pang napupunta sa langit at sa impyerno. Kasi nga, unfair naman yon na halimbawa may makasalanan, halimbawa nang hold up tayo ng bangko, 5 tayo, na deadball yung isang kasama natin na baril ng pulis. Masama siya. Just imagine, nasusunog na siya sa impyerno ngayon, tayo, buhay pa. 'Di ba? May sinasabi niya na lahat ng tao, sabay-sabay tayong hahatulan. Bubuhayin pati mga patay. Para sinong idadala sa langit, sinong idadala sa impyerno. 'Di ba? Kaya wala sa Bible yung sinasabi ng, I'm so sorry sa mga Catholic, walang purgatorio eh. Kasi sa purgatorio, 'di ba, ibig sabihin nandun sila, tapos pag ipagdadasal daw ay mapupunta daw sa langit. Dahil kung gano'n ang sistema, magpapayaman ako tapos mangungontrata na ako na magdadasal para sa akin para mapunta ako sa langit. 'Di ba? Palakasan 'yun pag gano'n. Kaya kung Bible ang pag-uusapan, negative na makakabalik pa yung Pero kung malawak ang pang-unawa nyo at meron pa kayong ibang unawain, pwede naman maging bukas ang isip natin eh. 'Di ba? Now, panoorin natin, pagpatuloy natin panoorin yung sinasabi ni Sir. May ikikwento ako, bahala na kayong mag-isip kung ito ba'y totoo or gawa-gawa ko lang. Kasi kwento ko sa inyo ha, siguro nasusubaybayan nyo, nagpo-post ako nung regarding doon sa aking, naging busy ako for the past 10 days mula nung ma-hospital hanggang sa mailibing yung kaibigan ko na nakasama ko sa trabaho sa BILG for 10 years. Very very close kami noon, kumparing buo, magkasama sa lahat ng mga okasyon ng pamilya niya at okasyon ko. Anyway, putulin ko na lang yun. Doon tayo sa tinatawag na multo. Ako kasi, nung bata ako, takot ako sa multo. Pero nung nagbinata ako, hindi na ako naniniwala dyan.
wala na yan, wala na sa akin yan. Kahit saan ako pumunta, wala. Ano lang yan, kwentong kutsero lang para sa akin. Until one time, nakakita ko, kasama ko yung anak ko, nakakita ko talaga ng multo. Okay, maniwala kayo o hindi, bahala na kayo doon. So anyway, nung huling lamay, nandito ako ngayon, by the way, sa Mindoro. At ngayon pa lang ako paalis. Today is Sunday, 6 a.m. Ngayon pa lang kami nagpe-prepare ni Mrs. para makabalik na ng Maynila. Kahapon nalibing yung aking kaibigan. Ayan, Ting. Mulit ang musay mo. O yan, saksiyan ha, mamaya. Tatanungin natin. Okay. Nung Friday evening, doon sa punerarya, yung sasakyan ko, dahil puno na, pinark ko doon sa, nag-iisa lang ako doon, sa madilim na lugar na dating palayan, pinapatag, may mga dayami, may mga matataas na damo doon, may tambak ng graba para yata ikakalat nila doon sa ground para maging parking Wait lang, ganda ng boses niya, ano? Para tayo nakikinig sa radyo. area. So dahil puno na, doon ako nagpark. Madilim talaga doon. And then, nung maaga pa naman noon, around basta mga 9 o'clock yata yun, lumabas ako at nung nakita kong open na doon sa harap yung parking space, pumunta ako sa mga sasakyan. Then, siyempre, pagbukas ko ng pinto, bumukas yung ilaw. Tapos doon sa aking peripheral sight, no, yung nakaganon ka, tapos dito sa kanan mo, yan, nakikita ko yung upuan. Parang namalik mata ako na may nakaupo. Pero ako, wala sa isip ko yung multo, wala sa isip ko yung si Erwin ang pangalan. Wala. Basta kukunin ko lang yung sasakyan. Tapos parang may nakaupo. Tapos napatingin akong ganun. Wala naman. Tapos nung sasakay na ako sa sasakyan, naramdaman ko malamig na bagay na dumampi doon sa braso ko. Ito, ano? Wait lang ha, may magrereklamo na namang sasabihin ko eh. Ito kasi nangyari, may nakita siya sa peripheral vision niya. Usually kasi pagka ganon, ayoko naman questionin nyo, malay mo totoo naman, di ba? Kaya lang, sometimes, katulad ng sinabi niya, pwede kasing malikmata. Sometimes, sa pagkakamalan mo, parang ganito yan eh. Minsan, naglalakad ako sa, papunta ako SM. Sa peripheral vision ko, may nakita ako na, alam ko aso. Diba? Alam ko aso. Now, paglingon kong ganun, pusa pala. Ano ibig ko sabihin? Sometimes, pwede naman na mamalik mata ka talaga. Nangyayari yon. Now, doon sa part na nakaramdam siya ng, sinasabi niya dito, re-rewind ba to ng ano? Nakaramdam siya ng lamig. Malamig na, diba? na Pwede kasing confirmation bias yon. Pwede. Hindi ko sinasabing, ang confirmation bias kasi, hindi naman sinasadya yan eh. 'Di ba? Sinasabi ko sa inyo, lahat tayo meron 'yan. Meron na hindi nawawalan ng confirmation bias ang pag-iisip natin. Sa pang-araw-araw natin pwedeng mangyari 'yan. 'Di ba? Kaya ko nasabing confirmation bias 'yan, nakaranas ka ng malikmata eh. At yung malikmata na 'yon, na-interpret mo sa utak mo 'yon na taong nakaupo. 'Di ba? Medyo in denial ka pa ng konti pero tinatanggap mo yung nasa peripheral vision may multo. At dahil naka-experience ka ng quote-unquote multo, pwedeng dugsungan yun ng isip mo eh. 'Di ba? Again ha, ito sinasabi ko lang yung possibilities. Hindi ko sinasabi na 100% na yun yung nangyari kay Sir. Pero ang sa akin lang, possibilities yon kung idadaan natin sa science, yun ang experience niya. Kasi yung paglamig ng nararamdaman, sometimes nararamdaman mo yan na parang nasabi mo lang dahil ninervyos ka or something. Kasi kailangan mapatunayan mo muna na lumamig ang pakiramdam mo. Dapat may sukatan ka.
Hindi pwedeng naramdaman mo lang. Sometimes nga, di ba, nararanasan nyo, feeling mo may lagnat ka. Lalo na pag tinatamad kang pumasok. Parang ang init ko ngayon. Pero pag nagte-thermometer ka, hindi tumataas sa 36.5 yung ano mo. Kasi ang lagnat, di ba, 37.5, ganyan, di ba? 36 lang pala yung temperature mo. Pero feeling mo ang init-init mo. 'Di ba? Yung equipment kasi hindi kasi nagsisinungaling yun eh. While yung ano mo, yung pakiramdam mo kasi hindi mo pwedeng anuhin yun, hindi mo pwedeng panghawakan yun. Yung ano, kaya nga 'di ba pag mag-a-administer ka ng itinuro sa amin ano nung ano ko sa hospital. Hindi pwede yung pag magkakapa ka na lagnat ay ganyan-ganyan lang. Kailangan talaga thermometer. 'Di ba? Sometimes feeling mo ang init-init tapos hindi naman pala. Yun lang ibig ko sabihin ano kasi ang mga equipment kasi hindi kasi nagsisinungaling yun eh. Kung ano talaga reading nun, yun. Tayo kasi may likas na bias na meron sa atin. Kaya dapat back up ka. Hindi naman siguro ma-access ni Sir yun nung time na yon kasi alam nga maghanap pa ako ng temperature. Hindi ka naman makakahanap ng temperature. Ang sinasabi ko lang, baka mamaya confirmation bias yung nararamdaman niya na lamig. Ang bagay na dumampi doon sa braso ko. Kinilabutan ako tapos bigla ko siyang naisip. Tapos nagbiro pa ako, sabi ko, pare Di ba? ayari mo. Meron na siyang meron na siyang thinking na may nagpaparamdam Sunod-sunod na yan. Kahit yung mga simpleng kaluskus na yan, kahit paro-paro na ang makita niyan, iisipin niyan kababalaghan na. Yun ang tinatawag ng confirmation bias. At normal yun. Hindi naman yun Hindi naman pagsisinungaling yun 'Di ba? Oo ganun pa yung sabi ko. Tapos, tuloy-tuloy na kinikilabutan ako. Parang wala naman akong takot sa multo. Pero doon sa gabi na yun, parang natakot talaga ako. Sinara ko yung pinto. Tapos tumingin ako sa backseat. Wala naman nakaupo. Pero nararamdaman ko, binabalot ako ng malamig na hangin. Yung mga nararamdaman na yan, kasi na psychological priming ka na na may nararamdaman ka ng kakaiba. Sunod-sunod na yan. Yung katawan ko nanlalaki, ulo ko. Dali-dali ako naglakad pabalik doon sa punerarya. Medyo mahaba pa yung lalakarin mo na Nararamdaman ko din yan. Lalo na pag sa probinsya. 'Di ba? Sa probinsya, magkukwentuhan kayo nakakatakot. Tapos ang CR nasa malayo pa. Lahat ng pwede mong maramdaman at mararamdaman mo. Dahil na psychological priming ka na 'Di ba? Laki ulo ko. Sabi ko doon sa driver, ako ikaw na nga akong kumuha ng sasakyan, nandun sa Erwin Yun. Ako naman bumalik na doon sa wake. Kinuwento ko doon sa Saka bakit ikaw pang ipaprioritize kung sakaling multo yon? Bakit ikaw pa ipaprioritize ng kaibigan mo meron siyang mga let's say asawa niya or kapatid niya na mas pwede niyang pagparamdaman? 'Di ba? Bakit sunod-sunod tila ata nagpaparamdam siya sa'yo? At saka dun pa talagang sa kotse mo pa. Tsaka doon sa mga anak. Sabi ko, nagparamdam sa akin kako yung daddy nyo. Tapos kumento ko sa kanila. Tatawanan sila kasi... Sa skeptical side kasi ako Pero kung naniniwala na, pwede naman. Sige, pwede naman totoo na nagparamdam. Baka sabihin nyo kasi, kinukontra ko lagi. Nasa skeptical side lang kasi ako. Pero hindi ko pa rin kino-close na malay mo totoo. 'Di ba? Nakikita nila sa akin, nakatindig pa talaga balahibo ko anyways, natapos yung magdamag na yun, nakalimutan na yun hanggang sa the next day, internment na. So, punta kami sa sementeryo, nalibig. At dahil lang may na ko yun, ako naman bumalik na. May narinig lang ako Doon sa wake. Kinuwento ko doon sa pumari ko, sa asawa, saka doon sa mga anak. Sabi ko, kinuwento sa asawa at sa anak. Kako yung daddy nyo. Tapos kinuwento ko sa kanila.
Tatawanan sila kasi nakikita nila sa akin nakatindig pa talaga balahibo ko eh. Uh, Anyways, natapos yung magdamag na yun, nakalimutan na yun hanggang sa the next day, internment na. So, from sementeryo, nalibig. At doon pala dito sa Mindoro, doon sa Memorial Park, ang sistema nila ng paglibing ay, di ba, unlike doon sa atin sa Maynila, mayroong hukay, nakabaon doon yung nicho, tapos ibababa unti-unti yung kabaong. Dito iba, yung kabaong nasa ibabaw lang, o yung nicho nasa ibabaw. Oo, para nakaumbok. Tapos ibababa doon yung kabaong, and then tatakpan, isisil yung gilid. At after yung internment na yun, sa mga susunod na araw, isa-isa nilang ibabaon yun. Kaya makikita mo doon sa labas na may mga ganung mga nicho na Parang nasa box. ibabaw na nakapatong lang sa lupa. So doon sa kaibigan ko, ang sabi by Thursday pa yata magbuhukay at ibabaon. So that was around 3:30 nung completely na isil na yung nicho. So, siyempre, usap-usap muna doon, usap-usap. Until mga around 4 o'clock or mga 4:10 na yon, alis na kami. So, sabi ko doon sa kaibigan ko, doon sa asawa at sa mga anak, sabi ko, tutuloy na lang ako sa hotel. Kasi marami kayo, wala na tayong tutulugan siya doon sa bahay na tinuluyan namin dito. Kaya sabi ko, doon na lang kami sa katapat lang na inn. Yan. Ito yun. So, dito kami nag-stay. Tapos, yan, sa tabi ng kotse na yan. Diyan ako nag-park kahapon. So, dumating ako rito, mga 4:30 yun. Pagka-park na park ko, siyempre, kunin mo yung mga nasa loob ng sasakyan. Una kong kinuha, cellphone. Pag ganun ko, ang cellphone, tignan ko kaagad dyan. Pag ganun kasi ko, tignan ko kaagad kung may mga message para kung naging busy man ako, masagot ko yung mga nag-message sa akin. Yun, pagbukas ko ng message, naka-highlight yung pangalang Erwin Egamino. So, hindi ako nagtataka kasi the last time na ginamit yung cellphone na yon o yung account ni Erwin ay July 27. Yun yung araw na una siyang ibuburol doon sa Santuario Divino sa Bacoor. Ang nag-message noon yung asawa. So nakalagay doon yung detalye kung saan ibuburol, anong oras, ganyan. Anyways, July 27 yun. Sa baba noon may message. Nagtitake note ako Ang date ay date kahapon. Ano ba kahapon yun? August 3, 4? 3. Hindi na rin alam na date. August 3 yata kahapon. So, ang date ay yung araw na nilibing siya. Okay? August 3 yata. 4:05. Merong message doon. Nakalagay, salamat pre ha. Tapos, so isip ko si Maring Har. So ito yon. Nakalagay dito. St. Peter Bacoor. Ito sinasabi kung kailan at saan ibuburol, 'di ba? Then ito yung susunod na message sa kanya. Pre, salamat ha. Naramdaman mo ba ako kagabi? Supposed to be nag-message yung kumpare niya. Yep, yun yung asawa ni Erwin. Tapos may karugtong yun. Naramdaman mo ba ako kagabi? Parang bigla akong kinilabutan. Ano to? Di ba? Ang ginawa ko, ni-screenshot ko, pinasa ko doon sa isang anak niya na babae. Kapasa ko, tumawag ka agad sa akin. Sabi niya, wala tito, ano yan? Sabi ko na, hindi po sa FB yung nagdunote yung ewan.
Sino kaya ng trip sa akin? Hindi ko po alam, Tito. Hindi maisipan ni Mare Hazel at Kevin yun. Di kaya may isang CP pa na kay Willie. Iba ako mag-isip. Wala po. Pitpitin yung itlog niyan hanggang umamin. Kahit siya nagdududa eh. Baka masikreto yung dalawa na yan na di ko alam ha. Di po namin malalagin yan kasi kailangan yan i-verify sa FB niya po. Kasi ito ha, dito sa message na to, malinaw kahit deads na yung si Sir Erwin, nakapag-message yung asawa niya galing doon sa messenger na yon. Nung minessage ito na pre ha, kasi ang nailista ko, nakwento niya doon sa mga anak na pinagparamdaman siya eh. Feeling ko may nanloko lang sa kanya. Yun din ang hinala niya eh. Kasi naikwento niya doon na nagparamdam sa akin si Erwin. Then, may access pala sila sa messenger eh. 'Di ba? Tapos, syempre, yung pag-amin niyan, hindi natin masasabi yon. Pwedeng aminin, pwedeng hindi, pwedeng panindigan, 'di ba? Kasi hindi siya pwedeng, ibig ko sabihin, hindi natin pwedeng sabihin totally paranormal kasi may way para gamitin ng ibang tao para i-message siya eh. Katulad nga nitong ginawa ng asawa, sure ba siya na asawa lang talaga ang nakakahawak ng cellphone? Ito nga, screenshot ko, sa kabilang convo nga, may pinagdududahan siya eh. Ibig sabihin, open siya na may nantitrip talaga sa kanya. Pinasa ko doon sa isang anak niya na babae. Kapasa ko, tumawag ka agad sa akin. Sabi niya, wala tito, ano yan? Sabi ko, ewan ko, kaya nga pinasa ko sa'yo, hindi niloloko mo agad sa akin. Sabi niya, isang anak niya. Yung Tumawag ka agad cellphone, ito yung matindi. Loko ka ha. Ikaw ang primary suspect ko. Siguro tinanggal muna yung SIM bago nilagay sa kabaong yung cellphone. Salbahe ka. So, sinasabi dito na nilagay sa kabaong daw yung cellphone. So, yung SIM card pwede yun eh. Messenger ka po, minessage eh. Wala naman po sa SIM card yun. Oo nga naman. 'Di ba? Akin, sabi niya, wala tito, ano yan? Sa FB yung magluluto, ewan sino nag-trip sa akin. Sabi ko, ewan ko, kaya nga pinasa ko sa'yo, hindi niloloko mo ba ako? Sino ba may hawak nung cellphone? Di po namin malalagin yan kasi kailangan niya yan i-verify sa FB niya po. Yun ang sabi. Isa lang po phone ni Daddy. Pwedeng may ilagin niya doon sa laptop niya. Baka may laptop siyang iba na hindi nyo alam na nakalagin doon ang Facebook. Di ba? Phone. Eh, sinasabi rin ng misis ko, sabi niya, hindi Nel, wala yan cellphone. Ano, nasa kabaong yan. Sabi niya, kagabi kanya, nakita ko yan, sinilid ni Kevin dun sa kabaong kasama nung may pera, ganun ba? Ano pa? May mga sinilid nga siya dun eh. Nilagay sa, yung pera sa kamay, tsaka yung cellphone sa lilit. So eliminated na yun yung kinontak siya gamit ng asawa, pwede na nating i-eliminate yun kasi yung cellphone pala ay nailagay sa kabaong. 'Di ba? So supposed to be wala na dapat ibang malalag'inan yun. Pero hindi natin alam yung istorya eh. 'Di ba? Kinuha daw yung SIM card eh. Kung kinuha mo yung SIM card, pwedeng mag-send ng code doon sa doon sa SIM card, sa verification eh. May way pa rin para makalagin. So yun daw, no? Ilagay yung pera sa kamay. Mga pamahiin dito yan eh. Tapos yung Kasi kung possible yun, di sana i-messenger na lang natin yung mga patay, di ba? Kung totoong nangyayari yung ganun. O sa di malamang dahilan, na-unlock nung patay yung secret kung paano makipag-communicate using messenger.
cellphone nilagay sa gilid. Tapos kahapon din, binuksan uli yung kabaong. Nilagay naman yung mga book ng attendance ng mga nagsidalo doon sa wake niya. So ako, hindi ko napansin na yung cellphone ay kasama sa mga sinilid doon. At yun, sinilid din daw yung cellphone nung Sabado, Biyernes ng gabi. Tsaka yung pera nga. Tapos kahapon ng umaga, anong hapon sa libing, sinilid naman yung mga books. Anyways, ngayon, kung nandun yung cellphone, paano magagamit yun ng asawa? Ang tanong, nakita ba? Sarado yung... Na nakita mo ba talaga o kinuwento rin lang? Isa pang titingnan yun, ano? Kasi ito, sa totoo lang, marami din magagalit sa akin nito eh. Kasi yung iba, mas gusto shortcut agad na paniwalaan na lang. Pero kailangan kasi natin tingnan lahat ng factor eh. 'Di ba? Maraming loose end eh. Yung SIM card pala tinanggal, pwede dun kunin yung verification code sa SIM card kung ilalagin mo sa iba. 'Di ba? Or sigurado pa talaga yung cellphone ay nailagay doon, nakita mo ba? Kasi pwedeng ikwento lang na nilagay doon yung cellphone. Parang hindi nga sure eh, kahit nga ikaw nagdududa ka eh. Kaya lang, sometimes sa ating mga Pilipino, tinatamad na tayong isipin yung mga ganong kakomplikadong bagay. Mas maganda kasi shortcut ay multo na yan. Para hindi na tayo mag-isip. Nakakatamad din kasi mag-isip, di ba? Video. So, siyempre, ako hindi naman tayo basta maniwala kasi physically impossible for someone who have died na magte-text pa. Hindi na nga makagalaw yan eh. So, imposible rin kung may tao mong buhay na nasa loob ng nicho, gamitin yung cellphone. Wala na signal yun, sarado-sarado na yun. Anyway, hindi ko alam. Oh, correct. Wala. Logical yung sinabi niya, 'di ba? Let's say may espiritu yung saan kumuha ng signal ng internet yung espiritu? Madami eh. Maraming pwedeng pagdaanan eh. 'Di ba? Although na may naranasan ako before sa Valenzuela. Pero I don't consider is paranormal, pero medyo freaky lang yung pangyayari. Kasi yung number namin sa Valenzuela, yung landline, natatanda ko 4458262 yun eh. 'Di ba? Dito sa lumang bahay namin. Natatandaan ko noon, putol na yun eh. Putol na talaga siya. Pinaputol dahil lumipat nga kami ng bahay. 'Di ba? Bayantel yun eh, Bayantel. I know, hindi pa kami lumipat ng bahay. Nandun pa rin kami sa bahay, pero putol na yung telepono. Ang nangyari, di putol na, biglang may nagpa-deliver sa amin ng Jollibee. Ang daming pinadeliver sa amin Jollibee. Same address at yung telephone na pinantawag ay yung 4458262. Yun. Hanggang ngayon hindi ko pa alam kung may glitch ba yon, pero parang may nakausap daw yung yung operator eh. Gamit yung number na yun eh. At pinadeliver doon talaga sa luma naming address. 'Di ba? Ang tinatanong sino yung nagpa-deliver, hindi naman daw tinatanong kung anong name. Oh, seryoso. Inaalam ko. Hindi naman sinabing hindi tinatanong kung sino name, pero hindi naman kilala nung nag-deliver, yung delivery boy, kung anong name. Basta tama yung telephone number, at tama yung address kung saan nakaregister yung telephone. Pero wala na, yung putol na yun. Yung telepono na yun. Kung recycled man yung telephone na yun, pwede kasi mangyari yun eh. Old telephone number, recycled siya. Bakit sa amin pa rin ipapadeliver? Bakit hindi doon sa bagong address kung saan siya naka-assign? 'Di ba? Kaya ewan ko. Siguro may explanation nyo na hindi ko lang talaga naintindihan. 'Di ba? Tinatanong nga nung kapitbahay namin 'di ba birthday ng daddy mo? Hindi naman. 'Di ba?
Lahat ng uma-atake na yung confirmation bias namin noon eh. Hinahanapan na namin ng reason eh, 'di ba? Now, dito kasi mas madali ito eh. Kasi ito ay cellphone. Unang-una ang maraming factor pa bago gumana 'yon. Kailangan ng battery, yung cellphone, kailangan ng signal, kailangan ng internet connection dahil messenger yung nag-message eh. Hindi naman siya text message na ordinaryo eh. Now, ibig sabihin sa server ng FB mismo nandun yung kaluluwa. At mula sa server ng FB, may message siya. Medyo feeling ko may may pangyayari na kasi komplikado yung proseso eh, kahit pa sabi mong paranormal eh. Komplikado talaga siya eh. Mas paniniwalaan ko pa na may narinig kang boses sa banyo. Yan, pwede talaga multo yon. Kasi pwedeng magmulto doon na binulungan, pare, naramdaman mo ba ako kagabi? Mas okay pa yon. Pero yung magme-message siya yun na gamit ang messenger. Siguro, may paranormal, napakaliit na chance siguro. Pwede na paranormal. Pero ang dami niya pa kasing pagdadaan ng proseso eh. Na parang mismong kaluluwa mahihirapan din gawin yun eh. At kung madali sa kaluluwa na gawin yun, di sana lahat na lang tayo, yung mga namayapa nating kamag-anak, sa messenger na lang nating kontakin. Di ba? Basta imposibleng magamit pa yung cellphone na yun. Oo, Ang possibility lang, mayroon pang isang bukas na cellphone na nakalagin. or other device na nakalagin si Erwin Egamino. Feeling ko sa computer yon or laptop na naiwan niya. Yun lang naman ang pwedeng pag-loginan ng FB eh. So, inisa-isa ko lahat sila. Siyempre, di ba, pag yung may nagbibiro sa'yo, kinumpronta mo, kahit paano mararamdaman mo yan. O yung isang anak niya, si Hazel, yung inaanak ko, alam kong hindi gagawin yun. Dahil hindi Sure naman ka? kami magkabiruan nun. Sa bagay, no? At saka wala siyang ganong access sa account ng tatay niya. Sa Dubai nga nagtatrabaho yun. Walang Yung si Mare, hindi niya gagawin yun. Dahil hindi nagbibiro ng ganon yun. Tapos si Kevin, yung bunsong anak, hindi rin. So ang iniinala ko talaga, yung si Dayan or Carmela. Yan, mabiro din yan na parang tatay niya. Pero ramdam ko, seryoso siya. Hindi talaga ganyan. Oh. Sabi ko, baka tawag dito. Kasi alam niya aware siya na naikwento. Nyo, Naikwento niya kasi ang unang clue natin, naikwento niya kasi na nagparamdam ang tatay niyo sa akin, di ba? Sinulat ko yun sa Kaya yun na yung lead ko eh. in kayo sa account ng tatay nyo or sabi ko sa kumari ko, ikaw nag-login ka at sa ibang device para biruin ako ng ganun. Pero pag nag-login ka kasi hihingi ng approval yun sa isa mong cellphone, di ba? Meron tayong matatanggap na o sasabihin, ano ba yun? Someone is trying to access or to log in. Ang makakatanggap nun, yung cellphone na binaon na. 'Di ba? Now, kung hindi pwede naman maging successful na yun eh. Na login yun eh, kahit warningan lang yung yung main account mo. Pero pwede pa rin yun. As long as nasa yung SIM card ko, yung naka-register na number or email address. May access ka. 'Di ba? Yung hindi naman katulad ng yung email ng Google, pag nag-login ka sa ibang computer, kailangan talaga ng approval nun. Pero yung sa FB hindi eh. Wawarningan ka lang na someone is trying to ganito. At pag in-ignore mo yon, tuloy pa rin yun. Nangyayari sa akin, nilagin ko dito sa PC yun eh. Ganun ang nangyayari. Wala naman ako ina-approve eh. Tatanungin ka lang, ikaw ba yun? Yun lang. Pero nakalagin naman ako. To another device. So parang ihingi ng approval sa'yo. Hindi. Ikaw ba yan? Ah. Sasabihin.
Hindi na siya hingi ng Sabihin ganun nung Facebook. kakalagin ko lang dahil nagre-program ako ng computer eh. ganun yun So, nangyari. pag ikaw, i-okay mo, makakalagin ka sa kabila. So, paano mau-okay yan? Yung cellphone nandoon Hindi. sa kabaong. Kasi alam ko yung two-step verification na yun, iaano pa yun, di ba? I-set up mo pa. Paano kung hindi na set up yun? Lalo na kung matanda yung may-ari ng account. Di ba? Kakalagin, ganun din nangyari sa akin ngayon, no? Nung nire-program ko to, kasi mabagal na tong computer eh. Nakalagin siya. Wawarningan ka lang. Someone is trying to pero inignore ko lang eh. Doon magbibigay ng yun eh. Hindi ba, parang may mga OTP pa yan. Oo, pwede. Kung yung SIM card ay kinuha nila. 'Di ba? Doon nila sa SIM card ma-access yung OTP. Doon ipapasa 'yon. No? Anyway, kaya ako tinatanong sa inyo. Hindi naman ako 100% naniniwala si Erwin yun. Pero kaya ako nagtatanong sa inyo dahil gusto ko rin magka-idea. Kasi na-trauma ako eh. Well, basically yun na yung gist netong mahaba pa kasi ito eh. Basically yun yung gist nung kwento ni Sir. Pero kung akong tatanungin niyo kung pwede ba mangyari, ang tanong na pwede ba mangyari sa paranormal yon? Hindi ko alam. Pwede siguro. 'Di ba? Pwede siguro. Hindi ko naman sinasara yung possibilities nun eh. Malay mo, 'di ba? Pwede naman. Kaya lang sobrang komplikado nung pagdadaanan niya na pwede namang magpakasimple na lang yung multo. 'Di ba? Hindi na lang mga labit ka na lang or dalawin ka na lang sa panaginip kung mas madali pa yata yung ganun eh, 'di ba? Yung dalawin ka sa panaginip kaysa dumaan pa siya sa madugong proseso na papasok pa siya sa messenger sa Sa akin kung ayoko namang sabihin totally na hindi totoo. Siguro pwede ko bigyan ng chance. Mga 5%, 'di ba? Malay mo naman paranormal naman talaga. Mga 5% chance, at least meron. 'Di ba? Pero kung hindi siya totoo, nasa 95% ako. Kasi ang daming loose ends nung kwento eh. Hindi naman 100% sure na nailagay doon yung cellphone. At saka napatunayan na kahit patay na yung may-ari, may access sila doon sa cellphone eh. Hindi naman natin alam kung ilang device yung nilag-inan nung Malay mo, no, namatay yung tatay nila, doon na kinalkal yung yung laptop, 'di ba? Kung may laptop man, yun ang pinakaduda ko eh, at doon na lang dahil may knowledge, yung nag-message sa kanya may knowledge doon sa tungkol sa pagpaparamdam eh. Kasi naramdaman mo ba ako kagabi? Meaning, yung gumawa nun, alam na nagkwento siya na parang minulto ako doon sa may sasakyan, di ba? Anyway, kasi imposible naman kung, ay ako talaga yun, yung nagmulto sa'yo. Parang namalikmata ka lang tapos aaminin ng multo. Yan, Abu Sayyaf, na lahat na lang ng bomba na mangyayari, inaako nila. Diba? Anyway, diba? Pero kayo pa rin, ako, nagbigay lang ako ng analysis ko dito. Pero, kung para sa inyo ay totoo, di totoo. Diba? Ganun lang naman eh. Yun lang po muna ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.